Magandang araw po mga beloved. Ayan, so medyo matagal din tayo nag-video. At saka kasi sobrang init po talaga. Pero yun nga, ngayon sa biyaya ng Diyos, kahapon pa to, pero hindi ko lang na-prepare. Ilang days na medyo masama po yung katawan ko. So ngayon po, July 4, ang ano po natin, matagal na rin utos sa akin ng Panginoon po ito. Kaya sabi ko nga, Lord, sana magawa ko lahat ng utos mo. At pag-ingat po tayo, sobrang init po. So, unang-una, yung mga 7 deadly sins po talaga to. So, unang sa atin ay greed o kasakiman. Hindi ito sa pera lang, pwedeng sa posisyon, pagkain, yun po sa mga ibang bagay po. So, at saka yung, sabi ko nga, hindi ko masyadong alam yung pakiramdam ng greedy po. Kasi, ang natatanda ko talaga, greedy ako yung nagpapadala ng halaya mula sa Pilipinas, dadalhin sa amin or dadali ko sa Dubai, talaga greedy ako doon po talaga inaamin ko. At noon talaga naging ano tayo, may time na, pero sa biyaya ng Diyos, nasa espiritu na nga tayo, hindi na tayo masyado nag-ano sa kung ano yung sa pera or something, yan po, binago na po tayo ng Panginoon po rin po ang Panginoon. At yung nga po na, ang Diyos po lagi lang mag-check talaga sa puso. So, walang ibang i-check po ang Panginoon kundi sa puso. Sa ating pong mga, kunyari, nagbigay ka sa church Thanksgiving mo, nagbigay ka sa tao po, yan, tumulong ka, or nagbalik ka ng tulong, ganyan, yung puso talaga titingnan po sa atin. Kahit alaki pa ng binigay mo, yan, kahit yung mga magbibigay akong 20,000, mag-heart ka lang, ganyan, lagi po sa puso talaga. Ano bang motibo po natin? Purihin po ang Panginoon. So, gusto ko lang po i-share tong verse na to, Luke 12:32, huwag kayong mga takot, buntikawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama, ang sa inyo ibigay ang kaharian po. So sabi niya, muntingkawan. Kasi po, ang iglesia po talaga napakaliit. Kumbaga, ano ba ibig ko sabihin? Marami mapapahamak po. Yan. So yun yung inaano natin, kailangan talaga gumawa, mga kapatid, magtulong-tulong po tayo, nakikita na natin ang mundo po. At saka yung boss ko po, na wag tayong, kumbaga, mag-thank you ka pa rin kahit na hindi ka nabigyan. Ito po ay para sa iba. Yan po, hindi po para sa akin to, na kahit hindi sila nabigyan ng tulong, mag-thank you pa rin sila. Yan po, kahit wag sasama yung loob. Dahil ako, pag kunyari, hindi ako nabigyan ng tulong, isa lang naman ang nasa utak ko dyan, hindi ako magdadala sila. Yan po. So, kasi sa biyaya ng Diyos, may maraming humingi sa akin ng tulong, meron nga, 20 times na eh. Pero hindi makalaki yung hinihingi niya. Sa kagaya ko na walang sweldo, walang trabaho po, yan, may sakit, yan, di ba? Pero sa biyaya ng Diyos, natutulungan ko pag humihingi sa akin. Kaya, kahit hiningan ka pa 30 times, yan po ay trial and temptation po. Purihin po, Panginoon. So, sa bawat heart natin, like, sa bawat comment, pag-chat po, ang Panginoon po sa puso po nakatingin. No po? So, kaya dapat po talaga na laging malinis po ang puso po natin. Hindi tayo napipilitan. Yan po. Anong ako ay, eto tsaka yung mga ikikwento natin, again and again, wala po tayo sama ng loob. Ito po ay para to open up the eyes po ng mga tao sa atin lahat, na kahit nga yung Holy Spirit pararatingin sa akin, kahit di ko alam, para po ihayag natin ang yung ginawa sa di mahayag po sa liwanag. Kahit naman ako, di ba, sinasabi ko po kung ano yung so sabi ni Lord, sabi mo, ganyan ka, salbahe ka, sabihin ko. Yan po, kaya kung minakalimutan ako, Lord, ipaalala mo. Purihin po ang Panginoon, so wala akong galit kahit kanino po. Nung ako ay nagpalaygate, yan po, may narinig ako sa kapatid na asawa ko na bakit siya pumayag na palaygate ako. Siyempre, hindi ko na siya mabibigyan ng anak, yan po. Pero ang ano naman doon, kagaya sabi na ng nanay ko, nung namatay po yung baby ko, si Angelica, na bakit ka ba nag-abroad tas nagbubuntis ka? Alam mo naman milyones bago ka manganak, pag nanganak ka. Yan po. So, tsaka awang-awa nanay ko talaga sa akin. Sila yung bibigay ko ng sakit na ulo kasi lagi kong pamilya ko nga nahihirapan po. So, tsaka ang ano ko naman doon, isa pa, ako naman gumagastos sa lahat. Yan, pagpapa-hospital, everything. May natulong sila mami before yung sinanlanga yata nila yung yung 20, yung kay Julia talaga malaki na gastos namin po. Kaya naman kay Jayron more than 100,000 yata na gastos ko kay Jayron po. So, kumbaga ako naman gumagastos hanggang sa yan po ngayon, pag may kakainin kami ng mga anak ko, gusto ko kasi makabawi sa kanila. Anong gusto nila, binibili ko talaga. Yan po, mas ko unahin sila kasi sa akin. So, po rin po ang Panginoon na isa yan sa kaan natin kasakiman. At saka ang hindi alam ng iba,
or pinapag-pray ko rin talaga na ako po ay bilang asawa niya, matugunan ko pa rin ang pangangailangan po ng asawa ko, 'di ba? Yan po bilang asawa niya. Pero kasi nga may karunungan tayo mula sa Panginoon, hindi ako dapat, kumbaga, ingatan ko rin yung sarili ko. Yan po kasi ginagamit ako ng Diyos eh. So, hindi pa ako stable, yung katawan ko, mahina pa para sa mga ganung bagay. Kaya, kinakausap ko naman siya minsan na tsaka na kailangan akong gamitin ng Panginoon, yan po. So, minsan, dumarating yung si Satanas, yan, ay yung, di ba yung init ng katawan natin, pero dapat maintindihan niya talaga po. So, po rin po ang Panginoon, at tsaka yung, ito yung nga pala, pakicheck po yung second na pin post ko. Yan, matagal na itong 7 deadly sins kasi ngayon ko lang nagawa, na yung apupugudan ng ulap po ay maiiwan ng rapture. Ay, totoong-totoo po yan. Kaya wag na nating intayin po. Tayo po yung magpakumbaba na po sa Panginoon. Lumapit na tayo. Punta po kayo sa church. Na po rin po ang Panginoon. At saka yung, kasi sobrang mahirap po. Great Tribulation, ayon sa Biblia po. Rin po ang Panginoon. Kaya napaka-importanting ganapin po natin yung dalawang importanteng verse. Yung utos. Matthew 22:37-40, love God above all and love your neighbor as we love ourselves po. Dahil hindi ka makakarating ng langit kung sa isang utos na yan ay meron kang nagbigay ka nga sa mahal mo sa buhay, sa iba naman napakadamot mo, di ba po? So rin po ang Panginoon, at saka yung nga, dapat talaga mahal po natin ang Diyos higit sa sarili natin. Kasi madali nang gawin yung pangalawa pag mahal mo yung Diyos higit sa sarili mo po. At saka correct ko lang yung sarili ko na doon sa bahay nga kinakwento ko. So isa yung bahay pala sa dahilan, tsaka ako na rin. Yan na inaano nila parang ako yung dahilan, tsaka yung bahay ko, yan namatay si kuya, tsaka si nanay. Kasi may narinig ako na, pati si kuya namatay, parang ganun ba, yun po. So, tsaka parang sabi ko nga, siguro iniisip nila ako yung black sheep sa pamilya, yan po. So, po rin po, Panginoon na ang Diyos ginagamit tayo po ngayon at may pinatutunayan sa, kumbaga, na hindi ako ganun kasamang tao po, 'di ba? So, po rin po ang Panginoon. Ito i-share ko lang yung kay Kuya nga, na yung last box ko kasi pinadala ko kay Kuya Alan at sa biyaya ng Diyos until now, ano po pala, hanggat hindi ako dumating, hindi niya binuksan yung box. Yan, sabi niya lang, may lalanggamin ba ito or may bababasa kasi nagbagyo. Yan po. Never niya talagang, kaya sa puso po talaga po, titingin po ang Panginoon sa atin na kung ano yung, kumbaga, ito mag-i-interest ba to sa box ko, kasama yan sa grid. Na po, tsaka yung binigyan ko nga ng commission, dapat 100,000, tumawad ako, sabi 80,000 na. Sa totoo lang, nagulat ako. Sabi ko, parang 50 lang dapat or something, ganyan po. Pero, yun nga, at ang nga doon, sinabi niya doon na hindi ko siya binigyan ng commission po. At kinuha na niya pa yung agent po. Kumbaga mga na rin yan kung sino yung nakatulong, yan po. So, tayo kasi like ako bilang may sakit. Ang Diyos nakatingin din sa, Veronica, kapag ikaw nagsinungaling, kaya kitang pitikin. Yan po, kaya nakakatakot ang, pagkilala mo ang Diyos, nakakatakot mong gumawa ng katarantaduhan. No po. So, po rin po ang Panginoon. At saka yung isa pa nga pala na yung nga, 2006, tinutulungan ko na kuya ko until now, tagbak pa rin siya ng utang. Yan po, or mga kapatid ko, na kilala nila ako pag may pera ko po. Yan. So, ang baka tayo po tinatawag na ng Panginoon, oy, pansinin mo ako, gusto kitang iligtas, gusto kitang tulungan, mag-surrender ka na sa akin. Kaya tayong lahat, may mga dumarating po sa ating kalanan, or sila, nung ako po inalaga ng kapatid ko nga, siguro kala nila napakapabigat or something. Ito po yung trial and temptation na hanggang kailan mo ba aalagaan or tutulungan. Or yung asawa ko nga, sabi ko nga, blood is thicker than water. Kasi nung may time nandito na ako, dumumiyata ko, at sabi ko linisin na lang ng wet wipes ata. Doon ko napatunayan. Yan po, kung hanggang sa lang yung pagmamahal niya sa akin. Hindi niyang ginawa. At saka ang isang tao na nakita ko talaga yung iba yung puso. Although, may problema nga siya, si Julian. Kasi nung ako nasa toilet, gusto niya talagang kumagali. Sabi ko, nak, hindi. Ang sabi ko sa'yo, buhusan mo lang yung tubig, ako kukuskos. Yan po. So, kaya nga sabi ko, kung sa ating po, piling natin wala nagmamahal, ang Diyos, mamahalin tayo, magtapat lang tayo sa Diyos, mahalin natin siya higit sa sarili na po natin. Na po, huwag tayong malungkot. Purihin po ang Panginoon.
At saka yung, kumbaga doon mo rin malalaman yung tunay na pagmamahal po. Yan. So, glory to God. At saka yung, eto pa nga pala, eto, sa spiritual aspect, bakit ayaw po ng Diyos sa greedy na tao? Kasi ayaw mag-tithes. Yan, marami tayong dahilan. Di ba, binaluktot po yung Bible, yung salita ng Diyos, para tanggalin yung tithing. Yung offering, thanksgiving nga po, yung tulungan sa church. Yan, kaya ayaw ng Panginoon sa spiritual aspect yung greedy po. At saka ambagan sa church, like home free po, thanksgiving, sa mga gawain, tumulong sa pastor kasi wala nga sweldo po yung mga pastor po dito sa PMC Support Watch. Kailangan bukas po yung mata natin. Yan, kung gaano sila naghihirap. Kumbaga, ano lang nila yung tinawag sila ng Panginoon at saka yung pag-ibig nila sa Diyos. Kaya magtitiis sila hanggang sa wakas po. So, yung mga talent po, yan, isa po yung sa greedy na, magaling ako kumanta pero hindi ko papagamit ng libre. Kailangan may bayad. Magaling ako sumayaw. Arkitekto ako pero hindi pwede na magbibuild kayo ng church, hindi ako babayaran. Greedy po yan. Na po. So, po rin po ang Panginoon, sa ano naman po, sa secular. Secular, syempre yung pagtulong natin sa kapwa, yung Good Samaritan po. Kaya yung Bible talaga nandun na lahat po. Yan. So, yung dalawa alipin, di ba, na yung isa pinatawad ng Panginoon din na pinagbayad ng utang niya, dahil isa, siningil, nung makita niya, pinukulong pa. Yan po. So, tsaka yung pinagtrabahuan, di ba, pinabilanggo niya pa, tsaka yung mga nagpa 5-6. Yan po, yung mga nagpa 5-6, ayaw po yan ng Panginoon na sobrang sumingil po. Hindi yan kalooban ng Diyos, kaya kayo ay minamalas. Yan po, ay dahil ayaw ng Diyos ang 5-6 po. So, hindi ba nga 5-6 di ba? Yung iba nga, may nakita ko sa ay nagpautang ng 2,000, abay siningil ng 20,000 po. Sobra naman yun, no po. So, yung nga pag inano ka, tinulungan ka, sobra yung pagsingil mo hindi, kulang pa to, dami kong binigay sa'yo. Ayaw po ng Panginoon ng greedy po, sobrang sakim. Yan po, yung nakikita natin, di ba, sa ngayon, sa gobyerno, yan po, sa mga politiko, yan, di ba, lumalabas na po. At saka yung sa kamag-anak natin, na tinulungan ka, binigyan ka ng 10,000, aba, gusto mo naman 20,000. Yan po, so po rin po ang Panginoon. Sabi sa Mateo 6:24, number 1 sa list ko po. Pero marami pa, yung iba lang kinuha ko po dito para dahil ayaw natin masyadong mabanga. Yan, so, walang makapaglilingkod sa dalawa Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakit po ang ikalawa. Hindi natin masyadong explain po yan na talaga mahirap po yung dalawang Panginoon. Ang pera at ang Diyos po, na po, ang kayamanan natin. So, sabi sa Luke 12:15-20, pero ito po yung mahaba. So, hindi na lang natin, ewan ko kung hanggang saan lang po inano ka dito. At sinabi niya sa kanila, mga masid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakaman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At yung nga po, di ba sinabi niya yung dito, yung mayaman, yun po na maraming aanihin, sabi niya, inano niya yung kamalig at sinira niya para magkaroon ng paglalagyan yung inaning niya po. At tawag dito, kasi nga namunga ng sagana niya po. So, at inisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala ako mapaglagyan ng aking mga inanim bunga po. So, sa Luke 12:16-20 nga po, yan, yung mayamang haling nga po na sinabi doon, paano ngayon, kukunin ko na yung buhay mo, mapapasa kanino kaya ang mga pinag-ipunan mo. So, marami po sa atin yan, alam na natin. Nang po, pati yung kayamanan, nag-aaway-awa, namatay yung, kagaya nung sa mga artista, di ba? Namatay yung pinaka-may-ari, nag-aaway-away yung mga anak po. So, po rin po ang Panginoon, sa Lucas 12:15 po, ito nga yung pinapaalala po sa atin ng yung sa mga, lalo ba sa mga mananampalataya po na ang halaga ng buhay ay hindi nagmumula sa mga material na ari-arian o kayamanan. Ayun po ay tayo po ay pinapayuhan ng Panginoon sa kasakayman at yung nga, hinihingayat po tayo na kumbaga mas mahalaga po sa pera ang buhay po natin, no po, kaysa sa kayamanan po. Puri po ang Panginoon na kumbaga
yung kayamanan nga mauubos yan, kaya mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Opo, hindi na natin explain kung ano yung kayamanan po sa langit na po. Purihin po Panginoon sa unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at yunusok ang kanilang mga sarili sa ng maraming kalungkutan po, 'di ba? Yung talaga mahilig sa pananalapi po or sa kayamanan, yan po, hindi ka naman masaya. Kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, 'di ba? Marami na ngayon nasa kulungan dahil sa pera, yung pastor dahil sa siya pa nga raw yung Kristo, 'di ba po? Ngayon nasa kulungan pero hindi natin alam kung nasa aircon. Kaya yung kinuwento ko sa inyo na merong isa na kulong, nakita niya talaga merong nasa aircon. So may nababayaran talaga na nasa gobyerno po. Purihin po ang Panginoon. Ecclesiastes 5:10, sabi dito, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siya namang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan po. Sa Kawikaan 28:25, nag-uudyok ng away ang taong sakim, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay payayamanin. Ito na nga po yung current events natin, maging sa labas ng Pilipinas po, sa lahat ng bansa. Unang Pedro 5:2-3, napangalagaan nyo ang kawan ng Diyos na sa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang kundi may sigasi. Napupurihin po ang Panginoon, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan nyo, kundi kayo maging mga halimbawa sa kawan. Yan po. So, yung yung 1 Peter, 1 Pedro 5:1, yung mga matanda, yung mga elder nga po sa church, 'di ba? Yun po yung mga witness, yan, mga member, yan po. At saka yung yung mga sa pastor, na kaya nga sa church walang sweldo po sila. Yan po, na puro love sa kaluluwa po ang meron sila, kasi pag nga po ikaw ay swelduan, ang mangyayari doon ka maano sa sweldo mo. Yan po. So kaya yung sa iba rin, di ba, nag-aaway-away kung ano-ano na nangyayari po, nagkakawatak-watak. So purihin po ang Panginoon. Sabi sa, kumbaga, imbis na ingatan yung church, yan po, yung nila, yung denomination nila, sa pera na focus. Kasi di ba, yung may mga black, black voting, sa church po wala. Purihin po ang Panginoon na kung sino yung gusto mo iboto, para mag-ano lang sila ng parang ito ganyan, pero never silang makikialam po sa iyo. So po rin po, kaya kami may kanya-kanya kaming sariling isip ng pagboto po. Hebreo 13:5, umiwas kayo sa pag-iibig sa salapi at kayo masiyahan kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan mo. So ibig sabihin lang na ang Panginoon, kung ano lang meron tayo, pero ikaw ang magtapat, hindi kita pababayaan talaga po. Yan. So, glory to God. At huwag kang ma-inlove sa money po, sa kayamanan. Yan po, Marcos 8:36, sapagkat mapapakinabang ng tao na makamtam ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay po. Maangkin mo ang tas sa impyerno ka naman, di ba? Paano mo madala? Yan po, Kawikaan 15:27, siyang sakim sa masamang pakinabang ay gumagawa ng gulo sa kanyang sariling sambayanan, ngunit siyang namumuhi sa mga suhol ay mabubuhay mabubuhay. At ito yung current events nga natin, di ba po? May mga kung ano nung halaga ng pera na pinag-uusapan na alam na po natin yan. Hindi ko na masyadong ikwento po sa atin yan, na ang kasakay man talaga po ay masama. Ayaw po ng Diyos na po. So, yung mga lagay, di ba, sa mga picture yan po, Awit 10:3-4, sapagkat ipinagmamalaki na masama ang nais ng kanyang puso, sinusumpa at tinatalikuran ang Panginoon ng taong sakim sa patubo sa kapalaluan ng kanyang mukha. Ang masama ay hindi naghahanap sa kanya. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos. No po? So pagka talaga masama ka na, ay wala ka nang pakialam sa Panginoon eh. Yan po. So, kaya magulat ka na lang, may mangyari sa'yo, impyerno. Kawikaan 11:28, siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal
ngunit ang matuwid ay namumugkad-kad na parang dahong luntian. Sorry po kasi masama pa nga katawan ko po. So, sobrang sama na talaga ng mundo natin ngayon. May napanood ako ng isang araw, yung batang si Francis po. Sobrang brutal talaga yung pagkamatay niya na sabi pa doon sa video, Papa, gusto niyang tanggalin yung ulo ko. Naiiyak ako talaga doon. Yan po. So, at merong yung sinaksak na sa elementary yata, 'di ba? Bata 20 years old po yata yung sumaksak. Pero talagang kay Batang Francis ako na tinry pa talaga siya 14 days sa ospital po. Pero talagang grabe yung ginawa niya. Hindi ko rin po kakayan bilang magulang talaga. Ang ko, ang pamilya ko, yan ang pinakamahina po ako. Kaya yung Diyos, sa totoo lang po, alam niya gaano ako kahina yung puso ko. Wala akong nakitang namatay sa amin, kundi yung tatay ko lang. Kasi si tatay nung namatay, parang pumikit lang yata po. Yan. Hindi ko nga ano siya, yun po. The rest, yung kay kuya. Nung namatay si Kuya Emer, nakauwi na ako. So, hindi ang pinakita ng Panginoon sa akin. Nung sinanay, nasa Dubai ako. Si Kuya Ari ko, nasa Dubai ako. Si Toto, yung bunso namin, nasa Dubai ako. Si Angelica naman, baby yun. Pero grabe rin iyak ko doon. Sa tiyan ko naman po. So, yan po. Kaya alam ng Diyos na ako kasi, iyakan po ako. Yan po. Lagi ko inanod talaga mga anak ko kasi hindi ko kayang may masaktan sa mga anak ko po. Pero yun po ang Panginoon. So, ito yung isang turo sa akin ng Diyos. Kasi, tinatry ko, kasi nga alam nila kung gaano ko ka-giver, kung gaano ko ka-generous, alam ng pamilya ko. Ewan ko, bahala na sila po. Na, tinatry ko kasi, ang utak ko, kala ko makukuha sa pera. Yan, kasi napaano ko nga sa kuya ko, 2,000 yung, kumbaga, binigay, ganyan. Pero, hindi nila maunawaan na ang Diyos gusto sila iligtas. Yan po. Kaya sabi ko, Lord, suko na ako. I mean, sa Diyos ko na pinapag-paubaya. Kasi meron din akong inaakay na sabi ko sa kanila magpunta sa church. Maliit na halaga lang yung binigay ko. Pero, alam ko naligaw din sila. Pero sana kahabagan po pa rin po sila ng Panginoon. At meron ako naman naakay na wala naman ako binigay sa kanya. Yung until now, tumutulong po ako sa kanya pag humingi siya ng tulong. Konting salapi lang yun. Yan po, biyaya. Pero, andali ko siya naakay. Kasi nga, meron tupa, meron kambing. Yan po. Pag talaga matigas ang puso mo, kaya nga sabi sa Bible talaga, alam na ng Diyos kung sino po talaga yung maliligtas. Alam niya talaga. Dahil kilala nga tayo from sa tiyan pa lang ng nanay po natin. Yan po. So, ang Diyos lang yung nakakaalam kung sino po talaga yung sasamaang palad na hindi malagtas po at nakakaawa sila. So, merong, yung nga sa pamilya ko, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Yun yung turo sa akin ng Panginoon na hindi mo kaya, ako lang may kaya. Yan, na talagang kung hindi sila mag-surrender, wala akong magagawa. Kahit tambakat ko sila ng milyon, yan, kasi gusto ko mabigyan ng sasakyan ng kuya ko. Yan, gusto ko pa mabayaran yung niya. Pero, wala akong assurance kung sila ilalapit sa Diyos. Napopurin po ang Panginoon. So, pero ko talaga yun na, pag ako nagkapera pa, tutulungan ko pa rin sila. Meron 2 popular na galing po sa church yan. At, ang importante na, di ba kinuwento natin na, yung po, pinost ko yun, na merong naakay sa church, ngayon sikat na sila. Kung hindi nila maunawan po yung Bible, yan, kung ano yung purpose nila, ang masama talaga, na hindi rin sila makatanggap ng, kumbaga, hindi rin sila makasama sa rapture. Yun po, kaya napaka-importante na alam mo yung salita ng Diyos, galing sa mga sugo ng Diyos. Yan po. At kailangan talaga, sabi nga ng mga lingkod, mag-stay tayo sa church. Naakay ka na, biyaya na yan, huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Ito po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo na dati ng kairan ng Panginoon. Lahat ng bagay ibibigay sa'yo. So, pag ikaw, naunawaan mo ang pagiging powerful ng Panginoon, lahat ng bagay kung saan siya maluluwalhati. Protection, lahat ng kailangan mo, pag-iingat sa'yo. Pag may gumalaw, umapi sa'yo, bala ng Diyos. Hindi nila alam, pinarusahan sila ng Panginoon, hindi nila alam. Sa
karunungan, yan po, kalakasan, may sakit ka, bahala na ang Diyos. Huwag ka mag-alala. Yun po yung Matthew 6:33 na huwag ka na mag-worry. Although ako talaga, bilang tao talaga, kasi ngayon may mga bayarin. Sa totoo lang po, tumatawag, nagte-text, di ba? Shinare ko nga, yan po. Pero, at saka hingi tayo ng tulong, hindi tayo naman tayo mabigyan ng tulong. So, sabi ko, Lord, bahala ka na. Yan po rin po ang Panginoon. Si Lazaro at yung mayaman sa Lucas 16:19-31. Ito po ipinakita na sa atin ng Panginoon na merong impyerno at merong heaven. Di ba po? So, dapat alam na natin, basahin nyo na lang po doon, di ba? Tomorrow is not a promise po. Pwedeng hindi ka mamatay dahil sa katandaan mo. Hindi ka mamatay dahil sa sakit. Pwedeng aksidente. Yan po. Kaya tumanggap na po tayo ng kaligtasan ngayon. No po? At yan nga, meron din lidon, merong bagyo, merong gera. Saan ba tayo mamamatay? Ang Diyos lang po nakakaalam. Kaya nga ako, natatakot po ako. Lord, sabihin mo sa akin kung yumabang na ako. Lord, sabihin mo sa akin kung tapikin mo ako. Ipaalam mo kung sumobra na ako. Salbahin na ba ako? Purihin po, Panginoon. Salamat po sa lahat. Greed, ayaw yan ng Panginoon. Purihin po, Panginoon. Sana matapos niyo po yung video. And yung link ko po, alagay ko pa rin ngayon. Clean pad pa rin. Sana supportahan nyo yung wet pipes po. Kasi inano ko dahil gawa nga sa tenga ko po. Hindi ko pa napapadoktor. Yan po. Sa susunod, kasi yung iba kasi mahal. At yung ang 100 pesos, wala pa tumulong. Yung pa kaya diba po? At subscribe po kayo sa Facebook ko po. So, purihin po, Panginoon. God bless us all. Yan po.